Ang dami niyan, ma. Sigurado matutuwa na sila dyan. Simon, tagal na ang pinag-ipunan dyan, ano? Kaya nga eh. Pero paano sa tingin mo? Kasi iniisip ko, bakit hindi na lang natin isabay itong balikbayang box pag uwi natin next month? Naku, ma, mapapamahal lang tayo, no? Mahal-mahal ng extra baggage. At isa pa, may expiration yung mga delata. Sayang naman kung di mapakinabangan. Ano kung di tayo makauwi? Anong hindi makauwi? Kailangan nating umuwi dahil nangako tayo sa kanila na uuwi tayo. Tsaka diba, si Bugoy nga mag-graduate pa. Tsaka, kaya nga ako nag-iipon para hindi na natin problemahin yung ticket natin pabalik dito. May para kay Tenten to. Handa o. Ma, nakita mo tong post ni paring Danny sa Facebook? Bumili silang bagong kotse. As in, brand new. Oy! Eh, siguro malaki na talaga kinikita niya, no? Hindi. May business silang mag-asawa. Yun nga yung pinag-uusapan namin bago magpaalam ng birthday ni Maring Raquel. Oh, ito mo to. Huling post ni Maring Raquel. Oh. #blessed. Bumili sila ng bagong bahay, oh. Yun nga. Aba? Kalain mo nga naman yan, no? Alam mo, hindi ka naman maintindihan sa mag-asawang yan. Aanin naman nila ang dalawang bahay. Paano yun? TTHS, dito yung isa, MWF, dito yung isa, o kaya naman si pare dito sa kabilang bahay, si Mare di ba? May mga tao talagang ganyan. Hindi na ko kontento sa isa. Saka lang yan, parang siguro token nila yun para sa lahat ng pinaghirapan nila. Gusto nila, nakikita nila yung pinundar nila. Kung sa bagay, pinaghirapan naman nila yan. Eh, iniisip ko nga, ilang taon na tayong pabalik-balik dito. Hanggang ngayon, nagre-rent pa tayo ng apartment. Naipundar lang natin, isang bulok na sasakyan. Uy, ano naman masama doon? Pa, hindi naman tayo nagtatrabaho sa abroad para bumili ng luho. Saka sina paring Danny at Maring Raquel. Sa kanila lang yung kinikita nila. Di ba nga, wala pa silang anak? Pero mga gusto ko rin naman umasenso tulad nila. Kaya nga iniisip ko, ba't di kaya tayo pumasok sa business nila? No, yung networking? Eh, nako, pa, di ba sinabi ko sa'yo, hindi talaga ako komportable dun sa business na ganun eh. Isa pa, hindi naman ganun kalaki kinikita natin eh. Yung kukunting kinikita natin, ipunin na lang natin. Kaya nga, yung savings lang naman natin ang ipapasok natin eh. Malaking interest, hindi kayang kitain yun sa bangko. Hindi ko alam talaga. Alam mo, nagdadalawang isip talaga ako dyan eh. Pag-usapan na lang natin siya sa ibang panahon. Akin na. Tatawagan ko si nanay. Sabihin ko, meron tayong padala sa kanilang balikbayan box at papangalan ko sa kanya. Ma! Bugoy? Si nanay? Ma, wala po si Lola kaya ako po yung sumagot. Kagagaling lang po namin ng ospital. Mga pangatlong balik na po kami. Ospital? Bakit? Anong nangyari kay nanay? Ma, hindi po si Lola yung sinugod sa ospital. Si Tenten po. May sinasabi po yung doktor na sakit ni Tenten eh. Acute leukemia daw po. Umiiyak nga po si Lola kanina. Ouch! It's hot! Oh my, I'm so sorry. I didn't mean to. Next time, be more careful. You're paid here to take good care of us and not to harm us in any way. Yes, I know. I'm so sorry. I was just preoccupied thinking about... Preoccupied? You don't bring your problems at work. You know what? Get out. Can you get out? I'm so sorry. Get out!
Kumain ka na ba? Ma, ang sabi ko, kumain ka na ba? Ay, hindi pa eh. Inaaskasa ko lang to eh. Tsaka, pasensya ka na, hindi ako nakapagluto eh. Nag-take out na lang ako dyan ng chicken sandwich tsaka yung spaghetti gusto mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi mo ba nakikita? Nagko-compute ako ng kinita natin dahil kinuha ko na yung payslip nating dalawa. Kailangan natin magpadala ng pera dun sa Pilipinas para sa pagpapagamot ni Tenten. So, anong plano mo? Wala akong choice eh. Kumuha ko dun sa savings natin. Bakit di kasi tanggapin natin ang tulong na inaalok ni paring Danny? Easy money. Diba, ilang beses na natin pinag-usapan yon. Ang importante, ang mas importante ngayon, makapagpadala tayo ng pera sa Pilipinas. No, Bruce, we will pay you. Just give us some time. no, not this time. I won't allow your excuses. You always give me a hard time. Please, just 1 week. Bruce, please. We will pay you. No. Bruce! Han, bakit mo pinayagang mahatak yung kotse natin? Yung gagawin ko, wala na tayong pera. Yung mga downline natin naniningil na. Si Mr. Smith, hinahanap niya na yung invest niya. Ito naman sa amin, hindi ko magilip eh. Siya tumayak ng pinakamalang pera. Kaya kailangan natin makakumbinsi ng isa o kaya dalawa. Para may pantapal muna tayo sa mga utang natin. Pag nakabawi naman si Simon, mabawi rin natin yung in-invest nila. Ang dami po. Aba! Mukhang marami silang pinadala ngayon ah! Nga po eh. Ito po. Wow! Mukhang inipon nga po nila. Ito po. Uy! Oh, Tenten oh. Oh. Ba't ka umiiyak? Di ba yan yung bilin mo? Namimiss ko na sila mama at papa. Magsisimula na akong ikemo bukas. Sana nandun sila. Tenten, huwag ka mag-alala. Alam mo, isa ako sa high sa exam namin. Kasi sigurado ako makakauwi sila mama. Di ba yun yung promise nila? Tsaka, pipilitin ko mapasama sa top 5 para sa'yo. Nga. Tara na. Oh, pare, napadalo ka. Tuloy ka muna. Paring Danny, nakapag-decide na ako. Mag-i-invest ako sa business ni Mare. May problema kasi sa Pilipinas eh. Hello, Ma? Nasa work pa ako eh. Mag-overtime ako. Hindi, ako na nasusundo sa'yo mamaya. Sige. Ingat ka. Bye-bye. Si Maring Lily ba yun, pare? Papasok pala siya sa work. Tuloy na natin pa rin pinag-uusapan natin kanina. 20% every individual person na makapayag mo mag-sign up. Plus another 20% naman sa mga may isasama ng downline mo. So imagine kung ilan lahat yun. Malaki-laki ang magiging payout mo kung malaki-laki ang investment package na kukunin mo. Magkano ba yung balak mong i-invest, pare? 5,000 Canadian dollars sana. Pero naisip ko, gagawin ko ng 8,000. Di ba? Sabi mo, pag mas malaki pinasok ko, mas malaki kikitain ko. Mas okay yon. Mas malaki yung investment, mas malaki yung balik na profit. By the way, pare, ano ba ng asawa mo yung tungkol sa desisyon mo? Di ko pa sasabihin sa kanya. Saka na kapag kumita na. Total, di ba, sabi niyo naman na in 2 months, meron na akong matatanggap na kita.
Oo pare, sigurado yan. Pa, nasaan yung pera natin? Bakit hindi mo kasi sinabi sa akin kailangan mo mag-withdraw? Magpapaliwanag ako. Alam mo naman kailangan natin yung pera, di ba? Para yun sa anak natin eh. Dahil kailangan natin makauwi sa kanila. Saan mo ba dinagay? Saan mo ba dinala? In-invest ko yung savings natin dun sa business ni parang Danny at parang Raquel. Nasabi ko na nga ba eh. Kung hindi ba ako nagtanong, hindi ko malalaman? Kung hindi ba ako tumawag sa bako, hindi ko malalaman itong ginawa mo! Wala naman akong balak isikreto sa inyo eh. Ayoko lang mag-alala ka. Pues, tawagan mo. Sabihin mo, kailangan natin yung pera natin. Yun nga yung problema eh. Hindi sumasagot si paring Danny.